alas 5 sa hapon na, bali alas 5 ng hapon na ngayon. Simula nanganak yung ating inahin kanina ng alas 8:30 ng umaga. At may lumabas na 8 biik, 8 piraso hanggang alas 11. So alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga may 8. Hanggang sa wala nang lumabas. Kaya inantay ko na may lumabas. Ngayon alas 5 na ng hapon, buti na lang talaga at dinukot ko sa ilalim. Kasi kanina din may dinukot din ako. Yung alam nyo ba yung kung sa Bisaya pa ba magbabag. Magbabag hindi ulo at saka hindi puwet yung naunang lumabas kundi yung sabay bandang tiyan ng mga biik. So yun yung nahawakan ko kanina. So yun, okay yun, na-save ko yun. Pero hanggang alas 11:30 lang naghinto na siyang manganak. Kaya pinabayaan ko lang na ninantay ko lang. Tapos ngayon alas 5 na ng hapon. At parang hindi na talaga ako kasi baka may problema talaga. Kaya dinukot ko. Ayun na nga itong dalawang to. So nakababag din yung isa. Tapos pag tanggal ko, ang daming biik na nahawakan ko sa loob. Kasi yun, mga patay na sila. Babag yung isa. Tapos sumunod yung isa, nahawakan ko naman yung buntot. Kaya ayun, paghila ko patay na silang dalawa. So paghila ko, sabay naman labas tong placenta niya na yan. Tapos mga 2 minuto lang din lumabas din yung isa. So bali lahat yung anak ng biik natin, ang buhay ay 2, 4, teka lang, 2, 4, 6, 8, 9. So 9 yung buhay. Tapos 2 yung patay. Oo, so hindi pa naman nakalabas yung talaga niya, yung inunlan niya. Hindi pa lahat nakalabas. So baka meron pa to. So sana meron. So sayang talaga no. Yan, ito talaga yung dapat malaman ng magbababoy, hindi lang talaga yung yung nag-aantay lang tayo na lalabas yung biik. At least may kaalaman din tayo kung paano magdukot sa inahin. So kung magdukot, tinuro lang din to sa akin ng technician. Maghugas lang ng kamay. Kailangan yung mga kuko natin ay maiksi din. Nagdel cutter ako. Tapos magsabon ng yung sabon pangligo sa kamay natin hanggang sa braso, sabunan natin. Para pagpasok doon sa loob, lang siya, madulas. Ayan. So yun yung ginagawa ko. Ayan. So tuwing anak talaga nitong aking inahin, talagang dinudukot ko yan kasi meron talagang tendency na may mga biik na basta kung sa Bisaya pa nagbabag ba. So mahirapan yung mag-iri yung ating inahin, lalo pat sa inahin ko na to, tamad to mag-iri talaga. Kaya ayun. So sayang, pero at least na-save naman natin yung biik na kasunod. So yun sana yung pang 11 na biik. So, hindi pa naman nakalabas, antayin lang natin yung malabas lahat talaga yung placenta niya. Yan, ito lang muna yung update natin sa ating inahin na nanganak.